Pagkatapos ng ginawa ni Yuo, hindi na nakapagpigil ang ating bida. Sumigaw siya, "Team leader, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ibinigay lahat ng mga report ko sa kanya? Hindi ba't siya ang makakakuha ng lahat ng credit ng mga ginawa ko?" Makikita sa mukha ni Yuo na tila wala itong pakialam. Sumagot siya, "Isa kang estudyanteng hindi pa nakakagraduate. Dapat masanay ka pa." Dugtong pa niya, "Maraming tao ang wala ngang oportunidad na tulad nito." Hindi naman nagpatinag ang ating bida at sinagot siya, "Mukhang bihasa ka sa ganitong klaseng panloloko. Hindi ka ba natatakot na malaman ito ng presidente?" Tumugon si Yuo, tarantado. "Akala mo ba talaga na makakausap mo ang CEO?" Dahil doon, tumalikod na lang ang ating bida at sinabing, "Sige, sana manatili kang ganyan ng matagal-tagal pa." Sa labas, makikita sina Shu Wen at Yuo na nag-uusap. Sabi ni Shu Wen, "Team Leader Wu, umaasa ako sa iyo ngayon. Tiyak na makakalipat na ako." Sumagot si Yuo, "Mr. Wen, masyado kang formal. Tawagin mo na lang akong Wuo." Nagpatuloy si Shu Wen, "Wuo, may oras ka ba para sumama sa akin sa hapunan?" Agad namang ngumiti si Yuo, "Sige, bakit hindi?" Sa isip niya, "Nadali ko na tong lalaki. Sandali lang, kunin ko lang ang kotse ko. Hintayin mo lang ako dito," sabi ni Shu Wen. Sa puntong ito, makikita ang ating bida na naglalakad sa likod nila. Nang makita ni Lin Xin si Yuo na nakatayo malapit sa kanyang idanki, napabuntong hininga siya. "Mukhang malas ako ngayong araw, nandito pa siya." Nilapitan ng ating bida si Yuo at sinabing, "Excuse me, pwede ba pakilayo ng konti?" Lumingon si Yuo sa kanya, at pagkakita sa mukha ng ating bida, bigla siyang tumalikod at nagsalita, Alam ko na. Kanina ka pa sumisigaw sa harap ng mga tao sa kumpanya para lang makapagpasikat. Ngayon nandito ka na, wala ng tao, kaya lumapit ka." Patuloy si Yuo, "Hindi mo man lang tiningnan ang sarili mo. Isang palakang nangangarap kumain ng laman ng swan, nakakahiya ka." Dugtong pa niya, "Aaminin ko, may kakayahan ka nga, pero isa ka lang estudyanteng mahirap na hindi pa nakakagraduate. Sa mundo, walang halaga ang taong walang pera at koneksyon." Sumagot ang ating bida, "Mukhang mali ang iniisip mo." Bago pa makasagot si Yuo, sumingit siya, "Gusto mo bang maging reserba? Paumanhin, hindi ka man lang kwalipikado maging reserba ko." Dahil dito, kinuha ng ating bida ang kanyang motor at itinabi si Yuo. "Pakiusog ka, nakaharang ka sa daan ko para sa idanki ko." Nagulat si Yuo. Biglang dumating si Shu Wen sakay ng isang pulang kotse at nagsalita, "Lin Xin, dinala mo ba yang sirang idanki?" Nagmayabang naman si Yuo at sinabing, "Aba, sakto. Ihahatid ako ni Wenyu para sa hapunan. Pwede ka ring sumabay, bihirang makasakay sa luxury car." Nagkomento naman si Shu Wen, "Wuo, okay ka lang ba?" Nang magsimula ng umalis ang ating bida, dinaanan niya si Yuo, na ikinagulat nito hanggang sa madapa siya at sumubsob. Agad na tumakbo si Shu Wen papunta kay Yuo. "Wuo, ayos ka lang ba?" Sumagot si Yuo, "Ayos lang ako, hayop na yon." Nagpatuloy si Shu Wen, "Hayaan mo na siya, naiinggit lang siya sa akin kaya binubuntunan ka ng galit. Hindi ko siya palalampasin." Habang tinignan ni Yuo ang mukha niya, sabi niya, "Napaka-pathetic naman ng taong yon. Kung hindi niya ako makuha, gusto niyang sirain ang lahat. Too disgusting." Dagdag pa niya, "Ang 120,000 foundation ko." Nagsalita pa siya, "Siguradong paaalisin ko siya sa kumpanyang ito." Habang nakaangkas sa kanyang idanki, iniisip ng ating bida, "Hayaan ko lang silang dalawang aso, lalaki at babae, magpaligaya pa ng ilang araw." Dugtong pa ng ating bida, mas mataas ang lipad nila, mas masakit ang bagsak nila kapag bumagsak. Kinabukasan, sa gusali kung saan nagtatrabaho ang ating bida, makikitang nakaupo siya sa kanyang mesa habang tahimik na nagtatrabaho. Biglang lumapit si Miss Yu, dala ang kanyang natural na kumpiyansa at mayabang na tindig. "Lin Xin, pumunta ka at bumili ng kape para sa lahat ng iyong mga kasamahan sa departamento. Bilhin mo na ngayon," sabi ni Miss Yu, na parang hindi man lang tinuturing ang kanyang kaharap na may respeto. Agad na lumingon ang ating bida, tila nagtataka, at walang pakundangang sumagot, "Pero, bakit ako ang bibili?
Halatang naiinis si Miss Yu, bigla itong pamitik, ito ay patakaran ng mga bagong pasok, ang bumili ng kape para sa kanilang mga kasamahan. Ngunit hindi nagpapatalo ang ating bida, at itinuro ang isang lalaki, bakit siya hindi bumibili? Lalong nagalit si Miss Yu at nagmando, ikaw ang bibili ngayon, siya bukas. May tanong ka pa ba? Mayabang na sumabat ang lalaki na nakatayo sa tabi, ang mga estudyante sa kolehiyo talaga, wala silang alam sa tunay na mundo. Ang alam lang nila ay ang mga libro. Dugtong pa nito, binibigyan ka ngayon ng pagkakataon ng team leader. Ayaw mo ba talagang makisama sa iyong mga kasamahan? Napatingin ang iba pang empleyado sa paligid, nag-aabang kung ano ang magiging reaksyon ng ating bida. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Well, mabait naman kayong dalawa, sabi niya na may halong sarkasmo. Naglakad ang lalaki palapit kay Lin Zin at bamulong, Lin Zin, huwag kang masyadong mayabang sa harap ko. Muli nitong binulungan ng ating bida, may kilala akong tao sa kumpanya na nasa taas. Pagkatapos ng internship mo, isang salita lang at maaari kong gawing permanente o pansamantala ang trabaho mo dito. Tila walang pakialam si Lin Zin, nagpailing at pabirong sinagot, so what? Ngunit sa kanyang isipan, iniisip niya, sa pagtatapos ng internship ko, may sapat na akong kredito para makapagtapos. Sino ba naman ang gustong manatili dito para magtrabaho? Habang tahimik na pinagmamasdan ng dalawa si Lin Zin, sumingit si Shu Weng, kung maging kapatid kita, matutulungan kita para manatili dito. Sinundan pa ni Miss Yu, Shu Weng, napakabait mo talaga sa kanya. Lin Zin, bakit hindi mo siya pasalamatan? Ngumiti lang ang ating bida at sinagot sila ng may halong biro, sa tingin ko, siya dapat ang magpasalamat sa akin. Nagulat ang dalawa at nagsimulang magalit, ngunit bago pa sila makapagsalita muli, nagsalita si Lin Zin habang may kakaibang ngiti sa kanyang mukha, ako nga ang inyong maliit na kapatid, pero baka ikamatiin niyo pa ito. Kaya nga pinayuhan ko siya, hindi ba? Salamat sa akin. Biglang sumigaw si Shu Weng, ano ang sinabi mo? Ngumiti si Lin Zin at kalmado niyang sinabi, sinasabi ko lang na isang mahirap na estudyante lang ako. Paano naman ako magkakaroon ng perang pambili ng kape para sa lahat? Tila walang pakialam sa mga titig ng mga naruroon, ipinagpatuloy niya, pero pagkatapos kong makuha ang aking sweldo, siguradong bibilhan ko kayo ng kape. Pero ngayon, hayaan niyo muna si Wenmang ang mauna sa pagkakataong ito. Si Wenmang naman ay mayaman, hindi ba? Hindi lang departamento, pati buong kumpanya kaya niyang bilhan ng kape. Napapakunot noo si Shu Weng at sumagot ng mayabang, 1,000 tao lang naman ang nasa kumpanya, kaya ko silang bilhan ng kape lahat. Hindi ako katulad mo, isang mahirap na estudyante. Biro naman ni Lin Zin, well, gusto ko ng mocha. Salamat. Galit na si Shu Weng at hindi na napigil ang sumigaw, you. Agad na samalaw si Miss Yu at may pilyang ngiti sa kanyang mga labi, salamat Wenmang. Ikaw lang talaga ang taong may tapang para makipagkaibigan. Hindi tulad ng ibang tao na mahirap at walang alam sa workplace etiquette. Sinundan naman ito ng isa pang empleyado, ang team leader ang tama. Mabilis na, nagpasalamat si Shu Weng, salamat sa inyo lahat. Isang karangalan na bilhan ko kayo ng kape. Tahimik lang na nagtatrabaho si Lin Zin ngunit hindi naiwasang magsalita, aba, magaling. Hayaan ko na lang kayong bumili ng kape sa mga susunod na araw. Sa isip ni Shu Weng, Blanche. Kasabay nito ang kanyang anak na si Shu Weng, na agad lumapit at nagsumbong, Dad. Inaapi ako ng kupal na to. Tugon ng ama ni Shu Weng, aayusin ko yan, sabay tawag ng pansin sa lahat. Makinig kayo, may malaking proyekto tayo ngayon. Agad nagkaroon ng katahimikan, at isang empleyado ang sumigaw, tahimik na lahat, nandito na ang supervisor. Nagpatuloy ang presidente, nakakuha ako ng proyektong nagkakahalaga ng 80 na milyong piso, pero kailangan ng kliyente ang plano sa loob ng 3 araw. Kung kaninong plano ang tatanggapin ng kliyente, bibigyan ng bonus na 800,000. Dagdag pa nito, mabilis na magbuo ng mga grupo para sabay-sabay na makagawa ng mga plano. Binigyang diin pa ng presidente, piliin ninyong mabuti ang mga magiging miyembro ng grupo, siguraduhin ninyong marunong silang makipagtulungan. Tumugon naman ang mga empleyado, yes, sir.
Habang nagsisimulang maghanap ng mga ka-team ang mga tao, napansin na walang gustong maging grupo ni Linzin, ang ating bida. May ilang nagtatawanan pa at nagsalita, haha, wala talagang gustong makipag-team kay Linzin. Ngunit makikita ang ating bida na nakangiti lang at sinabing, ayos lang, wala namang problema doon. Samantala, umalis na si Shuweng at Yuwu, at nagbubulong-bulungan si Shuweng, hey, gusto pa ring magyabang. Tignan natin kung hanggang kailan siya tatawa at magiging mayabang. Habang lumilipas ang oras, makikitang ang ating bida ay kumakain lamang at tinitingnan ang mga nagtatatrabaho. Tila wala siyang pakialam at naglalakad-lakad lang. Paglipas ng 3 araw, makikita sa screen ng ating bida ang mga salitang, Maosheng City Center Park Business Plan. Sa isip ni Linzin, tapos na. Dagdag pa nito, ang Intelligence Attribute Level 3 ay sapat na para makagawa ng ganitong plano. Bakas ang kasiyahan sa kanyang mukha. Habang nakikinig sa musika at tumatawa, napansin ito ni Yu. Hindi siya nag-overtime sa nakalipas na 3 araw, pero may meeting na 1 oras mula ngayon. Bakit parang kumakanta at tumatawa lang siya? Paalala, ang laugh and sing ay nangangahulugang nakaka-relax. Sana malinaw ito sa inyo. Naiinis si Yuwo kay Linzin, ngunit sumagot si Shuweng, tingnan mo ang suot niyang sira-sira. Wala namang kakaiba dyan. Nang umalis si Linzin papuntang banyo, napansin ni Yuwo ang kanyang computer at napa-react, this. Napansin ni Shuweng na nagulat si Yuwo, kaya't agad niyang tinanong, anong nangyari? Saglit na hindi makapaniwala si Yuwo, sabay sagot, ang plano niya ay napaka-propesyonal. Ang pagkakaposisyon ng produkto ay eksakto, at ang anggulo ng pagpasok sa merkado ay napakahusay. Dagdag pa ni Yuwu, mas maganda ang plano ni Linzin kumpara sa 3 grupong ginawa natin sa loob ng 3 araw. Posible ba talagang siya lang ang gumawa nito? Agad na tumugon si Shuweng, ano? Sigurado akong binayaran niya ang ibang tao para gawin yan. Ngunit mariing tugon ni Yuwu, hindi yan ang mahalaga ngayon. Mag-uumpisa na ang meeting, hindi natin siya dapat payag ang i-report ang plano niya sa meeting. Nang bumalik si Linzin, tinanong niya si Yuwu, team leader, anong nangyayari? Agad namang sinabi ni Yuwu, mag-uumpisa na ang debriefing sa loob ng kalahating oras. Ikaw lang ang walang ginagawa dito sa department. Pumunta ka na sa conference room A at maghanda. Simpleng tugon ng ating bida, okay. Sa isip naman ni Yuwo habang tinitingnan si Linzin, Linzin, tinatanggap namin ng buong puso ang plano mo. Sa conference room B, tinalakay ni Shuweng ang kanyang plano, ang mga ecological infrastructures tulad ng mga parke, sistema ng tubig, at mga burol ay magiging sentro. Ang Urban Space Development Model na tinatawag na POD Park-Oriented Development ay patuloy na sumisikat. Ipinakita niya pa ito sa screen habang nagpatuloy, makakatulong ang modelong ito upang isulong ang mga bagong consumption scenarios, linangin ang mga bagong hotspots, at pasimulan ang upgrading ng mga kalapit na lugar. Ngunit matapos ang kanyang presentasyon, biglang lumitaw sa screen ang plano ng ating bida, makikita na plano pala yun ang ginawa ng ating bida na pinag-present ng kupal. Biglang next na ng kupal na ama nito para hindi na makita pa ng kliyente. Sa isip ni Shuweng, swerte, muntikan na. Buti na lang hindi nakita ng lahat ang plano niya. Agad namang nagkomento si Mr. Zhang, hindi masama. Mas maganda itong plano kumpara sa iba pang mga plano. Nagpasalamat ang ama ni Shuweng, maraming salamat, Mr. Zhang. Hanggat kayo'y nasisiyahan, ayos na ang lahat. Habang nakangiti ang kupal na si Shuweng, sinabi niya, kita muna, pagkatapos kong makapagtapos sa MIT, nararapat lang ako sa ganitong pagkilala. Natuwa naman si Yuwu, wow, Wenmang. Totoo bang sa MIT ka talaga nagtapos? Ang galing mo naman. Agad namang napahanga ang kanilang kliyente, hindi ko inakala na isang MIT graduate pala siya. Napakahusay. Dagdag pa nito, ang plano na ito ay halos perpekto at wala akong maisip na anumang pagbabago rito. Habang naririnig ito ng mag-amang couple, sa isip-isip ng ama, galing ng anak ko. Malapit ko nang makuha ang promosyon ko. Iniabot nga ng ama ni Shuweng ang kontrata kay Mr. Zhang, sabay sabi, kung ganito, bakit hindi na natin pirmahan ang kontratang ito ngayon? Agad namang sumagot si Mr. Zhang,
walang problema, pipirmahan ko na ito. Habang nakahanda ng pirmahan ni Mr. Zhang ang kontrata, sa isip ng kupal na ama ng isa pang kupal, sa wakas, siguradong director na ako. At makakabayad na ako sa Rolex ko. Habang si Shu Weng naman ay nag-iisip, hati kami ni Wenmang sa bonus na 800,000, tapos bibili ako ng bagong koleksyon ng Chanel. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang pumasok ang ating bida, si Lin Xin, at matapang na sinabi, ang kapal ng mukha niyo para nakawin ang trabaho ng iba. Nagulat ang mga naruroon, at agad sumigaw si Shu Weng, Lin Xin. Ang kupal na ama ni Shu Weng, agad na sumigaw, Lin Xin, anong ginagawa mo rito? Wala kang karapatan manggulo habang pumipirma kami ng kontrata. Lumayas ka rito. Walang takot na sumagot si Lin Xin, late ako. Kung hindi niyo ako niloko at pinadala sa maling kwarto, ako sana ang pumipirma ngayon. Dugtong pa niya, Yu, Shu Weng, kinopya niyo ang plano ko at hindi niyo pa rin aaminin. Sumigaw pa ang kupal na presidente, tumahimik ka, Lin Xin. Huwag mo kaming pagbintangan ng ganyan. Napansin ng kliyente ang kaguluhan at nagtanong, ano ang sinasabi niya? Nagpupuyos sa galit ang presidente, walang may pakialam sa bintang mo. Kung hindi ka titigil, sisibakan kita agad. Sa halip na makinig, lumapit si Lin Xin kay Shu Weng at hinamon siya, Shu Weng, buksan mo ang pahina 11 ng plano at ipakita mo ang pirma sa dulo. Nanginginig si Shu Weng at sinabi, bakit ko gagawin yan? Bigla namang sumingit si Yu at nagpaliwanag, mga kasama, ipapaliwanag ko kung ano talaga ang nangyari. Habang dinidiskusyon namin ang plano, nagbigay si Lin Xin ng konting suhestyon, kaya isinama ko ang pangalan niya. Sabay sigaw, Lin Xin, wala kang ebidensya para masabing ninakaw namin ang plano mo. Narinig ng mga tao at nagsimula silang magkomento, hindi ba palaging maaga umuuwi si Lin Xin? Paano niya nagawa ang ganitong plano? Ang isa pang empleyado ay nagdagdag, sino ba ang maniniwala na siya ang gumawa ng ganito kagaling na plano? Habang tumatawa si Lin Xin, sinabi niya, kakaiba talaga ang leadership ng team leader natin. Ngunit, may ilang draft pa ng plano ko sa computer ko, paano kaya ipapaliwanag yan ni team leader? Natigilan si Yu, pawis na pawis at halatang kinakabahan. Habang makikita naman sa mukha ng kupal na tila may balak na gawin. Bigla namang sumigaw ang kupal, nawala ang relo ko. Ikaw ba ang kumuha, Lin Xin? Walang pakialam si Lin Xin, patuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Samantala, ang anak ni Shu Weng ay sumigaw, siya nga. Sigurado akong si Lin Xin ang kumuha. Dugtong pa ng kupal na ama, hanapin ang relo sa workstation ni Lin Xin. Sabay sunod ng anak, oo, supervisor. Pagkatapos ng ilang sandali, sumigaw ang kupal, nakita ko. Narito sa workstation ni Lin Xin. Siya nga ang kumuha ng relo. Dahil sa sigaw ng kupal, tiningnan ng ating bida at sinabi, diversion of attention mula sa insidente. Magaling kayo dyan. Habang sa isip ng mga kupal, makikita na habang nakikipag-usap ang ating bida, may ginawa ang nagamang kupal. Sabi sa isip ng kupal, nice response. Secretly took off my watch habang nag-uusap ka kay Yu. Dagdag pa ng kupal na ama sa isip, then afterwards, pinabayaan ko si Wenmang na magkunwaring pumunta sa workstation ni Lin Xin para magsagawa ng search. Dagdag pa nito, but what's the point now kahit tama ang hula mo? Nagsalita na nga ang kupal na ama, the proof is in front of everyone. Ano pang pwede mong gawin kundi mag-deny? Dagdag pa nito, pero mabait akong tao, at kung magmakaawa ka, hindi ko tatawagan ang pulis, pero ang dismissal ay tiyak. Habang may kakaibang ngiti sa mukha nito. Dahil dito, nagsigawan ang mga tao sa paligid ng ating bida. Sabi ng isa, hindi ka pwedeng maging maawin, supervisor, dapat munang tawagin ang pulis. Sumang-ayon naman ang isa, oo. Dagdag pa ng isa, nakakahiya na may ganitong tao sa ating kumpanya. Habang ang isa pa, hindi mo alam kung kailan may mawawala. Makikita sa mukha ng ating bida na tila nakatitig lang na matalim. Sumigaw ang kupal sabay turo sa ating bida, hindi ka pa aalis, ha? Sige, fine. Security, itapon ang taong ito. Agad na sumunod ang mga security, yes. Supervisor. Nang aakmang dadakpin na ang ating bida, natigilan ang mga ito nang may sumigaw, stop right there.
Makikita na isang babae pala ang nagpatigil. Sabi ng mga naruroon sa pagkakita sa babae, siya ang secretary ng presidente. Agad na nagsalita ang kupal sa babae habang tila magalang, "Miss, bakit ka nandito?" Biglang pumasok si Miss Yan Yan, ang tunay na presidente. Sabi ng mga naruroon, "Presidente." Agad na nagsalita ang kupal, "OMG, bakit hindi sinabi ng presidente na darating siya para makapag-ayos ako ng taong maghahatid sa iyo?" Sinagot naman siya ng secretary ni Miss Yan Yan, "Ang presidente ay maaaring pumunta anumang oras." Sumagot naman ang kupal na tila nawala na ng angas, "Oo, oo, tingnan mo ang bibig ko." Sumigaw ang kupal sa mga security, "Magdala kayo ng upuan agad." Dagdag pa nito, "Ikaw, magdala ka ng inumin." Sabi pa ng kupal, "Hello, Mrs. Jiang, ako ay mula sa Maosheng Real Estate Development Company, isang karangalan na makilala ka, Mrs. Jiang." Makikita na dinaan lang ito at di pinansin ni Miss Yan Yan. Agad na sumagot ang secretary sa kupal, "Sorry sir, pero ang presidente ay may mga mahalagang bagay na kailangang asikasuhin ngayon." Nang makuha na ang upuan at inumin ng mga security na inutusan ng kupal, sabi ng kupal, "Presidente, ang tsaa ay handa na, pakisuyo, umupo ka." Dagdag pa nito, "Sa totoo lang, nakipagnegosasyon ako sa isang malaking proyekto na nagkakahalaga ng 80 milyon yuan kay Mr. Zhang, sasabihin ko lang sa iyo ngayon." Makikita na ang umupo sa upuan ay ang ating bida habang si Miss Yan Yan na nakatayo lang ay pinapainom ang ating bida. Sabi ni Miss Yan Yan, "Pakisuyo, umupo dito at uminom ng tsaa." Tumugon naman ang ating bida, Dahil sa nakita, nanigas ang apat sa pagkabigla, tila ang mga mukha nila ay parang mga patay. Nang inabot na ni Miss Yan Yan ang tsaa, sabi ng ating bida, "Masyadong mainit ang tsaa." Agad na tumugon si Miss Yan Yan, "Sorry, hayaan mong palamigan ko ito para sa iyo." Nang iniihipan ni Miss Yan Yan ang tsaa ng ating bida, makikita sa mukha ang kagandahan ni Miss Yan Yan. Dahil sa ginawa ni Miss Yan Yan, tila nagpanik ang kupal. Sabi ng babae, "Ano ang nangyayari dito?" Habang ang iba naman, "Mga mata ko ba ay tama ang nakikita ko?" Hindi lang ang kupal ang nagulat kundi pati ang mga empleyado na naruroon. Sabi ng isang lalaki, "Hindi ako nananaginip, di ba?" Habang makikita sa mga babae ang pagkabigla. Agad nang ngumiti si Miss Yan Yan sa ating bida at sabi, "Okay na ba ang temperatura?" Sumagot naman ang ating bida, "Sakto lang, salamat." Dagdag pa ni Miss Yan Yan, "Uminom ka ng tsaa ng mapayapa at hayaan mo ang lahat ng bagay sa akin." Tumingin si Miss Yan Yan sa kanyang secretary na tila alam na ng secretary ang kanyang gagawin. Dahil dito, lumapit ang secretary sa kupal at sumigaw ng malakas, "Shu Dazi. Alam mo ba kung anong mistake ang ginawa mo?" Sumagot ang kupal, Ako." Sabi ng secretary, "Lin Xin, siya ang rumor na inayos ng presidente." Agad na lumapit ang isang lalaki sa secretary at may inaabot na papel. Sabi ng lalaki, "Secretary, nakita ko ito." Nang kinuha ito ng secretary at sabay tapon ng mga papel sa kupal, sabi niya, "Ito ang unang draft ng plano na nakita ko sa workstation ni Lin Xin." Dagdag pa ng secretary, "Tingnan mo ito sa sarili mo." Nang tinitignan ng kupal, sabi niya habang nakaluhod, "Ang plano ay talagang ginawa ni Lin Xin." Nagtaksil ako sa kanya. Nang ipinaliwanag ng secretary, nagtutulungan at nagkakasabwatan kasama ang mga subordinate para nakawin ang trabaho ng iba. Makikita sa mukha ng kupal ang takot, kaba, at pagkabigla. Dagdag pa ng secretary, "Ginamit mo ang iyong kapangyarihan para suportahan ang iyong subordinate na si Yu. Ang pagtataguyod ng walang edukasyon na si Yu sa posisyon ng team leader ay nakakaapekto sa performance ng departamento. Dagdag pa nito, lumabag ka sa mga patakaran ng kumpanya, at lihim mong dinala ang iyong anak na si Shu Wenmang sa iyong itinakdang departamento. Dagdag pa nito, marami kang ginawa sa likod ng kumpanya." Dahil sa narinig, biglang nagulat ang mga tao. Sabi ng isa, "Ano?" Napasabi ng isang lalaki, "Ang Director Shu ang gumawa ng lahat ng ito." Ngayon makikita na nakaluhod na ang kupal habang ang secretary ay nakatayo sa kanya. Sabi ni Miss Yan Yan, "Ngayon, neinsulto mo si Mr. Chen at ang iyong magandang kapalaran ay nagtatapos na."
Nang marinig ang pangalan ni Mr. Chen, sabi ng kupal, "Wait, Chen, Mr. Chen." Sumagot ang secretary, "Oo, si Mr. Chen, ang nag-invest ng 500 milyon sa kumpanya ng presidente at ngayon ay ang pinakamalaking shareholder. Siya ay si Lin Xin." Nang marinig ito, napaiyak na lang ang tatlong kupal. Sabi ng mga ito, paano ito nangyari? Imposibleng mangyari. Siya ay talagang si Mr. Chen. Nang magsalita ang secretary, "Shu Dazi, Yu, Shu Wenmang. Kayo ay tatlong magulang na tinanggal sa trabaho agad." Agad na napahawak ang kupal sa ulo at samabi, "Hindi." Galit na galit ang anak ng kupal at nakatingin sa babae na si Yu sa isip nito, lahat ng kasalanan ay sa babaeng ito. Bigla niyang sinugod ang babae at sumigaw, "Bitch! Talaga bang may affair ka sa ama ko? At ngayon ay ipinagpapakalat mo pa ang legs mo para sa akin." Habang ang babae naman ay nagulat sa ginagawa ng couple, sabi niya, "Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ako ang pinakamapait, akala ko ikaw ay inaayos ng presidente." Dagdag pa niya, "Lumalabas na ikaw ay anak ng masamang manager. Anong klase ng rich second generation ang pinagmamalaki mo?" Makikita na nag-aaway na ang tatlong kupal at nagsisihan. Sabi ng ama ng kupal, "Bitch, paano mo naisip na panggising sa anak ko?" Sumagot ang anak nito, "Ang nanay ko ay nagsisikap sa bahay, pero ikaw ay naglalaro sa iyong female subordinate sa kumpanya." Agad na sumagot ang ama nito, "Bakit mo ako tinatangkang saktan, ikaw na walang utang na loob?" Habang ang babae ay kitang-kitang nahihirapan sa ginagawa sa kanya ng kupal, sabi ng kupal sa babae, "At ikaw na babae, pumunta ka sa impyerno." Sumagot naman ang babae, "Paano mo naisip na ako ang dapat sisihin? Sasabihin ko sa asawa mo ang ating affair."